Hi mga Jai, welcome back sa ating channel. Ngayon, for today's video, i-share ko sa inyo mga Jai kung ano yung mga requirements kung mag-apply kayo ng residence permit based on family ties. For example, kung nandito na yung asawa nyo or jowa nyo, nandito na sa Finland, tapos hindi nyo alam kung paano yung mga proseso sa pagpunta dito. So, ibibigay ko sa inyo ang mga requirements na kailangan yung i-prepare bago kayo mag-apply sa Inter-Finland or yung jowa nyo, yung asawa nyo mag-apply sa Inter-Finland. So, sa mga wala pang idea dyan, watch this video. Kasi yung una kong video, year 2023 pa lang. Tapos, last year, 2025, meron silang bagong law na nilabas. Last 2024 din, nag-iba din yung mga income reference per person. Nag-change sila, medyo nagtaas siya mga Jai. Tapos, yung una ko kasi is medyo mababa pa, year 2023 pa. So, ngayon, 2026 na. So, i-update ko yung ano natin, yung visa application. So, una, dapat kayong dalawa may passport. Pangalawa, dapat meron kayong kung kasal kayo, dapat meron kayong marriage certificate. So, dati kasi mga Jai, year 2023, kailangan mo pang ipalegalize. But last August 22, 2025, nagsabi yung Migre na hindi na kailangan illegalize. Apostille is enough. So, yung marriage certificate mo, ipa-apostille mo yan siya sa DFA. Mag-book kayo ng appointment sa DFA para sa apostille of marriage certificate. Pagkatapos niyan, kung hindi kayo kasal, kung same-sex kayo or live-in lang, dapat meron kayong proof of living together if you're applying on the basis of cohabitation. So, yung mga picture nyo, mga video siguro ninyo, ganun. So, dapat nyo i-prepare yan para ipakita sa pag-visa appearance niyo. Ayan, siguro yung mga picture, hindi ko kasi alam tong way ng cohabitation mga Jai, kasi kasal naman kami ng asawa ko. Nilagay namin is marriage certificate. So, siguro yung proof of living together, yung mga picture nyo siguro, i-insert nyo din dun sa Inter-Finland pag nag-apply kayo. Ayan. So, kung yung mga may, may mga partner dyan na nakuha na yung partner ninyo through cohabitation, comment kayo kung ano yung way ng pag-process niyo dyan. After that, mga Jai, so meron dyan siya sa Inter-Finland, may mga form dyan na dapat nyo fill upan. So, i-fill up nyo siya mga Jai. Pwede nyo i-fill up online, through online lang. Ayan. Tapos, bank statement both. So, kung may bank statement ka dyan sa Pinas, pwede mo siyang i-attach. Tapos, kung wala naman, kung yung partner mo lang dito sa Finland, ang sponsor, pwede rin na sa kanya lang yung bank statement. As long as napasok yung total na income nyo. Dapat yung asawa mo, yung income niya is 1,210 per month. Ito kasi mga Jai, based sa Helsinki lang to. So, i-attach ko yung link dito para makita nyo yung kung saan banda kayo dito sa Finland. Kasi, every region ata, iba-iba yung nila, yung income requirements. Kasi pag dito kasi sa, I think, Espoo, Helsinki, Vantaa, around dito mga Jai, medyo siya mahal. Pag doon naman sa Hyvinkää, sa mga province, mas mababa yung income requirements pag taga doon yung partner niyo. So, dapat i-check niyo, ilagay ko yung link para makita niyo kung ano yung requirements. So, itong base na requirements, based lang dito sa around Espoo, Helsinki, Vantaa na income requirements. So, yung asawa mo, dapat pasok yung sahod niya sa 1,210 per month. Yun yung first adult, okay? First adult sa loob ng bahay. So, sa kanya, siya yung first adult, siya yung sponsor. So, dapat yung income niya is 1,200 per month or 14,520 per year. Tapos, yung second person, dapat 610 per month or 7,320. So, kung example, yung asawa mo ang sponsor, 1,210 plus sa'yo na 610. Magkano yung total niya? Nasa 1,820. Ito mga Jai, ang tanong ko dati dito sa immigration, nagtanong ako is neto, hindi siya bruto. So, dapat neto yun to ng asawa mo. For example, yung asawa mo nag-monthly ng 2,500 euros. Bruto pa yan siya mga Jai. So, dapat yung neto niya, kasi kailangan deduction pa yan ng mga taxes, magkano yung tax niya. Yung linis niya, dapat linis niya is 1,820 bago ka mapasok under sa income niya. So, kung pasok naman siya mga Jai, kung yung neto niya is 1,820, pwedeng-pwede kahit hindi ka na magbigay ng bank statement. Pero, para panigurado, pwede din kung meron kang namang savings sa Pilipinas kahit konti. Meron namang iba na nagsabi na
na-approve sila kahit hindi pasok yung income requirements. Kaso lang mga Jai, ngayon kasi nag-stricto na yung Finland dun sa pag-approve ng mga application. Marami din ang na-deny. So, kung gusto mo talaga na 100% ma-approve ka, it's better to meet the income requirement. Kasi sa akin dati, meron din nagsabi na okay lang yan kahit hindi pa na-approve din naman yung iba, ganun. Pero sa akin mga Jay, what if kung hindi, di ba? What if kung makaano ako ng officer na stricto, na rules is rules talaga. So sa awa ng Diyos naman, wala namang naging problema sa ano namin. Kung nalilito kayo, pwede tawagan ng partner niyo yung immigration. Ayan. So mas mabuti din kasi na wala talaga sa immigration officer yung sagot. After that mga Zay, kung kumpleto na, meron na kayong marriage certificate, naka-apostille na, meron na kayong passport, both partners, meron na kayong proof of living together, kung hindi naman kayo kasal, bank statement niyo at saka yung income requirements niyo is pasok naman sa ano nila, sa standard nila. So, pwede na kayong pumunta sa Interfinland. It's either you or your partner. Mag-sign up ka tapos lagay mo yung own mo na Gmail, yung active talaga na Gmail mga Jai, kasi nag-e-email sila kung may mga kulang mga email dyan, kung kulang yung mga requirements niyo. So, after niyo mga Jai, mag-fill up, napasa niyo na-attach niyo na lahat ng mga documents, magbayad na kayo, proceed na kayo. Yung fees ng first residence permit is nasa 750 euros kung online kayo na-process, or 800 euros for paperwork. Pero para sa akin, mga Jaino, mas convenient kung online, kasi kung paperworks, parang pupunta ka pa dun sa yung partner mo, parang pupunta pa dun sa immigration para isend to. At least yung online mga Jai, pwede ka lang sa bahay ka mag-apply. So yung ginamit ko nung time na yun is online lang. So mas maganda yung online, convenient pa, kasi pwede mo siyang, hindi pa tapos to, pwede mo siyang i-proceed later, ganun. Step by step yan siya. So ito, number 1, ganito, ganyan, ito isend mo, ganun. So hanggang sa okay na yan siya lahat, mag 100% na, i-proceed mo na yan, i-print mo yung summary ng application mo, tapos magbayad ka na ng 750. Sa online din, yung asawa mo yung magbabayad, or ikaw, kung meron, mag-book ka na din ng appointment. Meron na doon sa link na may choice na siya na mag-book ka ng appointment for visa or for residence permit, ganon. So ganon siya mga Jai. So hopefully makakuha ka ng tawag nito, positive na result from the Migri, at sana walang problema sa mga documents na pinasa mo. So, dasal-dasal lang sana ma-approve yung mga application nyo na walang problema. So, kung may mga tanong kayo, huwag nyo kalimutan na i-follow ang ating Facebook page, The Galono Family, or mag-message kayo sa The Galono Family. Meron din tayong The Galono Family sa YouTube. So, thank you so much and have a nice day. Bye!